Ano na po ba ang nangyayari kay Senator Bato de la Rosa? Kung ano-ano na lang po ang kanyang mga sinasabi. Ngayon naman, may bago na naman siyang bintang kay President Bongbong Marcos. Sabi po dito sa balita, Bato claims Marcos admin working with leftists, yellows versus Duterte. Asked to elaborate on his pronouncement, Senator Bato de la Rosa gave out certain circumstances that supposedly tie together his gut feel. Senator Bato de la Rosa said he feels like people from the administration of President Ferdinand Marcos Jr. are actively working with the leftists and yellows to pin down former President Rodrigo Duterte and his allies, ayon po sa Inquirer. Ano ba itong sinasabi ni Bato? To pin down former President Rodrigo Duterte and his allies. I'm sure kayo yung mga allies, hindi ba? Weather lang yan eh. Akala nyo siguro hindi mabubuko yung inyong mga anomalya o mga irregularidad o mga krimen na nangyari nung nakaraang administrasyon. Kasi ang pagkakaalam ko, may mga leftists, may mga yellows na tinutulisa na rin itong Duterte camp. At porke lahat sila ay hinahabol ang mga Duterte, pinaparatangan naman ni De La Rosa na nakikipagsabwatan si President Bongbong Marcos para ibagsak ang mga Duterte. Hindi na po kailangan ibagsak dahil sila mismo ang sumira sa sarili nila. Sabagay, maiintindihan po natin ang sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba may bulong-bulungan na naman na in 2 weeks time ay lalabas na ang warrant of arrest ng ICC. At yan po ang kinakatakot ni Senator Bato de la Rosa. At nawawala na po siya sa wastong wisyo at kung ano-ano na lang ang kanyang ibinibintang sa ating presidente. Kaya siya sinasabi niya na parang siya ay na-traidor. Dahil hindi po ba may pronouncement si President Bongbong Marcos na hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Totoo naman. Hindi naman po tayo talaga makikipag-cooperate sa ICC. Kaya lang meron po kasing Interpol. At doon, wala pong magagawa si President Bongbong Marcos kung hindi makipag-cooperate sa Interpol. So kung ano-ano pang issue ang inilalabas ni Bato de la Rosa para to discredit this government, siguro akala niya pag nasiraan nila tong gobyernong ito, ay mawawala na lang basta-basta yung ICC at yung mga kinakaharap nilang problema. Hindi ba sinabi ni Bato na nagkaroon na naman daw ng NPA surge? Meaning, dumami na naman daw ang NPA. Pero, yan po ay dinibunk na ng mga army generals. Tapos, tinawag naman ni De La Rosa ang kanyang mga former allies na oportunista dahil sa kanilang pagbago dyan sa issue ng ICC. Sabi po dito sa Inquirer, Senator Ronald Bato de la Rosa has expressed disappointment over former drug war allies' sudden change in stance, calling them opportunistic with no principles. In a virtual press conference, De La Rosa voiced his sadness at how some former vocal supporters of the Duterte administration's war on drugs, particularly those who are in the House of Representatives, quickly became its biggest critics. Nakakalungkot isipin talaga kung ganun sila kabilis. Kung noon they were singing hallelujah to us for thank you for the drug war, thank you for the peace and order, thank you for the tranquility, thank you for keeping the streets safe from the drug menace, thank you and thank you, bow and bow, ngayon you are the villain. Sabi pa ni De La Rosa sa isang interview. Although he mentioned that not all in the lower chamber did the same, De La Rosa criticized those who quickly became their critics and accused them of being opportunistic. Teka muna, tinan natin ito ha. De La Rosa criticized those who quickly became their critics, meaning dati sila ay nag-hallelujah kay Duterte. Ngayon, parang nagbago na yung kanilang stand at pumapayag na sila na papasukin ang ICC. Paano naman yung mga bumaliktad na dating sumusuporta kay President Bongbong Marcos na ngayon ay nasa grupo ni Duterte? At sa tingin ko, marami sa mga lumipat kay Duterte ay nagsisisi na. Bakit kanyo? Kasi lumulubog na po ang barko ng mga Duterte. Tanggapin man nila yan o hindi, look around you, magbasa kayo ng balita.
Tapos sisisihin mo ang mga dati mong allies na biglang napakabilis nila magbago. Kung dati sila ay naghahaliluya, hindi kaya bigla silang nagising sa katotohanan na hindi pala tama yung mga ginawa ni ex-President Duterte. Tulad nung kayo, yung mga bumaliktad na dating sumusuporta kay President Bongbong Marcos, kayo pwede magsabi na kaya kayo bumaliktad ay dahil may nakita kayong hindi maganda kay President Bongbong Marcos. Tapos ngayon, yung mga dating sumusuporta kay Digong at sila ay bumaliktad, sasabihin mo, oportunista sila. Ano ang tawag sa inyo? Na dating sumusuporta kay President Bongbong Marcos, kayo ang unang naging oportunista. Kayo ang unang nanira kay President Bongbong Marcos. Pilit nyo siyang ibinabagsak. Tandaan mo yung PIDEA leaks na hearing mo sa Senado? Hindi ba pilit mong inuugnay ang pangalan ni President Bongbong Marcos sa drugs? Ngayon balikan kayo ng mga makamarcos, iyakan kayo? Oportunista na sila ngayon? Kayo, ano ang tawag sa inyo? Sabi mo, nakalimutan na nila ang prinsipyo. Mas pinaprioritize nila yung opportunity, and whatever that opportunity is, sila lang ang nakakaalam. Ibalik natin sa inyo. Nasaan ang priority ninyo? Huwag kayong maging one-sided. Kayo, pwede nyong gawin, pero pag ang mga taga-Marcos na ang gumawa, oportunista ang tawag? O ganyan lang talaga ang takot na takot? Dahil sabi nga, ilang araw na lang. Wala nang 2 linggo at lalabas na yung warrant of arrest. At kahit na hindi makipag-cooperate ang gobyerno ni President Bongbong Marcos, pagdating sa Interpol, wala po tayong say dyan. Hindi pwedeng harangin ni President Bongbong Marcos yan. At yan ang ikinatatakot ni Senator Bato de la Rosa. So, humingi pa siya ng tulong sa Senado. Sabi niya, the Senate must stand independent on ICC drug war probe. Ayon pa rin po sa Inquirer, Senator Bato de la Rosa is hoping that the Senate would not bow down its head to the palace should it allow the entry of International Criminal Court drug war investigators into the Philippines and grant the issuance of an arrest warrant against him. As the chief of the Philippine National Police at the height of the Duterte administration's brutal campaign against illegal drugs, De La Rosa is one of the people accused in the crimes against humanity complaint filed with the ICC due to former President Rodrigo Duterte's drug war. Kung wala kayong kasalanan, wala kayong dapat ikatakot. Ang kailangan nyo lang, kumuha kayo ng magagaling na abogado. Andyan si Harry Roque. Isama nyo na si Glenn Chong, si Vic Rodriguez, si Trixie Cruz Angeles. At kapag sila ang nagtanggol sa inyo, wala kayong dapat ikabahala. Dahil ipapanalo nila kayo sa kaso nyo sa ICC. Di ba magagaling yung mga yan? Yung mali, kayang-kaya nilang gawing tama. Yung itim, nagagawa nilang puti. Sabi pa ni De La Rosa, he is hoping that the Senate would adopt a stand that would reflect the true identity of the Senate as the last bastion of democracy in the country. Dapat manindigan ang Senado as a separate and independent entity. Ang problema mo dyan, De La Rosa, paano kung ang stand ng Senado ay kapareho ng stand ni President Bongbong Marcos? At sa tingin nila ay nararapat na nga na papasukin ang ICC. Para magkaalaman na. Walang dapat ikatakot ang walang kasalanan. Tumayo, manindigan sa katotohanan. Di ba marami ka rin naman mga kaalyado dyan sa Senado Pero kahit na anong tago ninyo, kahit na anong pilit na mga kaalyado mo dyan sa Senado na pagtakpan kayo, lalabas at lalabas ang katotohanan. At ngayon, ang tamang pagkakataon. Ito na ang oras na hinihintay ng mas nakararaming Pilipino. Ang kayo ay humarap sa ICC. Ngayon kung ipagpipilitan pa rin ni ex-President Duterte na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, di magkaalaman na, payagan na. Sabi mo, abogado ka, na parang ikaw lang ang abogado na nakakaalam sa batas. Kaya kung pinapanalangin mo na sana maging independent ang Senado, sana nga. Akala ko ba may sinabi si Bato dati na he is not bothered. Pero ngayon, bakit kitang-kita na takot siya na pumasok ang ICC dito? Again, kung wala pong kasalanan, walang dapat ikatakot. Ngayon, sinasabi naman nila na may edad na po si former President Rodrigo Duterte. At baka itong kaso niya sa ICC ay hindi humantong sa guilty verdict due to humanitarian reasons. Pero ayon po dito sa balita, Duterte's age won't stop ICC
from issuing arrest warrant. Ayan na nga pa talaga eh. Payagan na kasing pumasok ang ICC. Ang tapang-tapang pa, narinig niyo yung mga pagmumura na naman ni Digong sa ICC. Pero alam niyo, yan pong pagmumura ni former President Rodrigo Duterte ay para pagtakpan na lang po ang kanyang takot. Understandable po yan. Kayo man ang lumagay sa pwesto ni ex-President Duterte at ni Senator Bato de la Rosa, kundi ba naman kayo manginig sa takot? So pababayaan na lang ba ng ICC itong kaso ni Digong dahil matanda na siya? Sabi po dito, although there may be some humanitarian considerations, former President Rodrigo Duterte's age will not preclude the International Criminal Court from issuing an arrest warrant against him. Sabi po yan ng isang abogadong nagre-represent sa mga biktima. Age is not a basis to go lightly on someone. Even if you are already old, you will still have to face the court. The humanitarian consideration would be in the handling of the prisoner. Maybe he will not be handcuffed, he will be given comfortable seats, those kinds of consideration. But age does not excuse you from any accountability. Dahil tulad po ng mga nagsisirculate na balita, in less than 2 weeks daw, lalabas na daw yung warrant of arrest ni former President, kasama na si Senator De La Rosa. Pero sabi naman po dito, the issuance of the arrest warrant is often confidential in nature. Hindi nga ba at hinihikayat pa ni De La Rosa na gumawa daw ng batas ang Kongreso na nagsasabi na hindi dapat makipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC? Pero pinagtawanan po yan ng maraming netizens. Dahil sabi po nila, when you create a law, it should be for the good of everyone. Pero itong objective ng proposal ni De La Rosa ay para lang sa kanyang proteksyon. And that is too selfish of a reason para magpagawa ng isang batas. So, may magagawa ba si Duterte kung sakaling lumabas na yung arrest warrant ng ICC at sinasabi niyang walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa? Pero paulit-ulit naman na po tayo niyan eh. Hindi naman po bobo ang mga Pilipino na hindi maiintindihan na ang hinahabol po ng ICC ay ang mga krimen na naganap nung ang Pilipinas ay miyembro pa ng ICC. So kahit na anong pagtatakip pa, kahit na ano pang gawin nila Duterte, nila De La Rosa, kailangan po nilang harapin yun. Dahil halatang-halata naman po. Kaya tayo nag-withdraw sa ICC dahil natunugan ni Duterte na siya ay paiimbestigahan. Kaya inunahan niya na at nag-withdraw sa ICC. Eh hindi yata ganun yun eh. You cannot just change the rules of the game. Hindi porke nakita mo that you are at a disadvantage, nagagawa ka agad ng hakbang, mag-withdraw ka ng ating membership in the hope na hindi nahabulin yung kaso mo. Diyan kayo nagkamali. So kung talagang wala kayong kasalanan, ipakita nyo sa buong Pilipinas na kayo ay matatapang, na kayo ay walang kasalanan, at kaya ninyong panindigan ang ginawa nyo dyan sa war on drugs. It is about time. And this is the right time. This is God's time. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.